mangyayari pagdating niya? Yun po. Ano pong mangyayari? Ulitin natin ang Lucas sa 17 at 34. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sasaisang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang 2 lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Ayon. Sa makatid, magaganap ang pagkuha at pag-iiwan ng mga tao. May taong makukuha pagbabalik ni Kristo, meron namang maiiwan. Tama, Sis Luz? Tama po. Yan. Ang aking ngayong tutuklasin ay gusto kong ulitin mo yung uli sa 34 at tapusin mo ang kapitulo. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing yaon ay 2 lalaki ang sasaisang higaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang 2 babae. Kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang 2 lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" At sinabi niya sa kanila, "Kung saan naroon ang bangkay, ay doon din naman magkakatipon ang mga uwa." Bakit 2 lalaki papa sa isang higaan? Ano yon? Isa bakla, isa gay? Ganun ba yun, Sis Luz? Bakit naman yung 2 babae gigiling? Bakit hindi naging isang lalaki at isang babae ang nagumiling, isang lalaki at isang babae ang humiga, o kaya isang lalaki at isang babae ang pumunta sa bukid? Naisip mo ba yun, Sis Luz? Ngayon ko lang po naiisip yung sinasabi ninyo. Wala ka bang naiisip, si Brad Mel, na iba dyan sa mga sinasabi na yan? Ulitin ko ang 17 ng Lucas, 36. Makapasabukid ang 2 lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mayroon po, kapatid na Eli, lalo na po dito sa babae, kaya lang... Ang sabi ng Panginoong Jesus, pasasabukid ang 2 lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Tumagot ngayon ang mga alagad. Pagsagot nila, sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon?" Alam ng mga alagad na yung kukunin dadalhin sa langit. Tama? Tama po. Alam ng mga alagad na yung kukunin ay kukunin ni Kristo, isasama niya. Tama? Tama po. Kaya ang sabi nila, pagsagot, sinabi nila sa kanya, "Saan, Panginoon?" Ang tanong nila, saan iiwan? Dahil alam naman nila kung saan dadalhin yung kinuha eh. Di ba? Opo. Ang sagot naman ni Kristo, at sinabi niya sa kanila, saan? Kung saan naroon ang mga bangkay, doon iiwan yun. Di ba? Opo. At doon din naman nagkakatipon ng mga uwak kung saan nandun mga bangkay. So, yung maiiwan, itinuturing na patay. Pasasabukid, buhay. Mahihiga, buhay. Gigiling, buhay. Pero itinuturing na bangkay o patay. Bakit? Ang lahat ng hindi sumusunod sa aral ng Diyos, 5:6 ng unang Timoteo. Datapwat ang nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ayan. Lahat ng buyo sa kalayawan, itinuturing na patay. Pagkain ng mga uwak yan. Yan ang nagpepesta dyan sa mga patay. Kaya doon sila iiwan. Sa mga uwak. Asan yung mga uwak? Nakakulong sa dakilang Babylonia, na ina ng mga patutok at kasuklam-suklam sa lupa, larawan ng mga iglesyang mali, na tinatay ni Satanas ng kanyang kasinungalingan,
tinuruan ng mga aral na hindi tama, nananatiling mga patay sa harap ng Diyos, hindi nakapaglilingkod ng tama, mga taong masasama, walang kaugnayan sa Diyos. Pagbalik ni Kristo, si Sislus, kasama niya yung kapwa niya mestra, pumasok sila sa isang school, gigiling sila, nagtatrabaho sila. Kukunin si Sislus, yung isang mestrang kapwa niya, maiiwan kasi miyembro ng iglesia ni Manalo. Doon ngayon malalagay sa kulungan ng mga uwak, di ba? Naintindihan mo na, Sislus? Opo, awa ng Diyos, naintindihan ko po. Naintindihan mo, Brad Roland? Opo, Brad Eli. Opo. Ano yung tanong mo? Ikaw, Brad Roland, paiisip ko sa'yo, dalawang lalaki pakta sa isang higaan, ang isa ay kukunin, ang isa ay iiwan. Wala ka ng ibang naiisip dyan. Ewan ko po kung kailangan ko pa itanong po. Pero, kasi po yung pinanggalingan po nung kinuha, doon din po galing yung naiwan. Nakagulo lang po sa isang... Magkaiba ang pinanggalingan. Magkasama lang na humiga. Ayun, ikaw magkasama. naman, hindi naman ting matutulog ka. Ang kasama mo, kapatid eh. Ano ka? Kung magtatrabaho ka ba, kapatid ang kasama mo. Hindi po. Di ba? Yun po. Hindi naman miyembro ng isang iglesia yan lahat eh. Di ba? Maaari, may miyembro ng iglesia, pero miyembro naman sa iglesia ang itinuturing na patay dahil hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Di ba? Ayun, opo. Okay. Ngayon ganito ha. Itlos, makinig ka mabuti ha. Opo. Yung isa'y kukunin, yung isa iwan. Yun yung dalawang lalaki apat sa isang higaan. Tama? Tama po. Pero, sino yung mga tao na yan? Ang naiisip ko po Opo. Di ba yan si Diyos ay mga putay? Opo, buhay po sila. Meron bang kukuning patay? Wala po eh. Meron, bubuhayin ng mag-uli eh. Ay, Di ba? opo. Lahat ng patay na mabubuhay na mag-uli, walang maiiwan doon. Yun nga po. Tama ba? Tama ba ako, Fredman? Na yung lahat ng nasa libingang mabubuhay na maguling una, walang maiiwan doon, kukunin lahat yun eh, di ba? Tama po, kapatid na Eli. Pero sa buhay, merong kukunin at merong maiiwan. Tama? Ayun po, tama po. Bakit maiiwan yung isa? Kasi yung isa patay. Hindi po siya patay. Nga. Yung isa patay. Bakit po patay, Brad Eli? Ito, babasahin ko ha. Tingnan nyo ha. Sinasabi ko sa inyo sa gabing yaon, dalawang lalaki ang sa isang higaan. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Magkasamang gigiling ang dalawang babae. Kukunin ang isa, ang isa'y iiwan. Mapapasabukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, "Saan, Panginoon? Saan iiwan?" Sinabi niya sa kanila, "Kung saan naroon ng bangkay, nandun din naman nagkakatipon ng mga uwak." Nakita mo? De yung iiwan ng mga bangkay. Saan iiwan? Islos? Sa libingan po. Ay, mali. Saan po? Saan iiwan, Rodnel? Saan naroon ang bangkay? Sa kapitanan ng mga bangkay. Di ba? Sa mga maiiwan lahat ng patay. Pag dumating si Kristo, lahat ng hindi buhay maiiwan. Tandaan mo, buhay lang ang kukunin. Yung mga patay na binuhay,
mabubuhay yun. Kukunin lahat yun. Yung mga buhay na dinatna na magiging dapat, kukunin yun. Nagkataon, dalawa kayo sa isang higaan, yung katabi mo'y patay, maiiwan yun. Maiiwan yon at magkakatipon doon ang mga uwak para sila ay magpiesta. Naintindihan mo? Ganun po pala? Kung patay, hindi siya kukunin, maiiwanan siya. Tapos, dahil talaga naman siyang patay na, matagal na, pinagkakatipunan na nga ng uwak yung siya eh. Pinagpepiestahan na nga sila ng mga uwak eh. Ang mga uwak, masasamang ibon. Alam mo kung asan yung masasamang ibon, Sis Luz? Nasaan po? Apokalipsis 18:2. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babilonia, at naging tahanan ng mga demonyo, at kulungan ng bawat espiritong karumal-dumal, at kulungan ng bawat karumal-dumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Diba yan nasa Babylonia, yung mga mas kasuklam-suklam na ibon, kapatid na Luz? Tama po. Pag ikaw ay dinatna ng paghuhukom na nakakulong ka dyan sa dakilang Babylonia na yan, nabibilang ka sa mga patay. Pagdating ni Kristo, maiiwan ka kasi maiiwan ka sa mga uwak. Huwag nating ikakahulugan na yan magkasama sa iglesia. Magkasama yan sa trabaho. Magkasama sa bahay. Magkasama sa profesyon. Parehong tagagiling. Magkasama sa bukid. Parehong umportilano o farmer. Pero hindi kaanid yung isa o kaya kaanid man yung isa ay tinuturing naman patay. Yun ang maiiwan. Maiiwan yun sa mga uwak. Naintindihan mo na? Ang mga patay, pag pinagpipiestahan talaga ng mga uwak yan eh. At ang mga uwak, larawan ng masasamang mga ngaran. Nagpipiesta, nabubuhay sa mga patay. Ang mga mangangaral ng demonyo, ang mga tao, kanilang pinagsasawaan at pinagpipiestahan ang kanilang pagiging patay. Ang kanilang biktima, patay, hindi makatututol sa kanila, patay, hindi buhay sa katwiran. Walang kamalay-malay sa aral ng Diyos. Kaya mga patay, Efesos 5:14. Kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Yung mga nasa kadiliman, ikinukonsider na patay. Bakit nasa kadiliman? Bakit? 4:18 ng Efeso. Na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. Dahil Kaya patay, nahiwalay sa buhay ng Diyos. Kaya naman nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kadiliman ng kanilang pag-iisip. Kaya silang lahat na nangasa dilim, itinuturing na patay. 21:15 ng Kawikaan. ang tao na gumagala sa labas ng daan ng kaunawaan, magpapahinga sa kapisanan ng patay. Kaya, merong tinatawag sa Biblia, kapisanan ng patay. Sino yon? Yung nasa labas ng daan ng kaunawaan. Yung mga taong walang unawa sa aral ng Diyos, itinuturing na mga patay. At yung mga taong yan, walang tunay na Diyos. Mateo 21 o 22:32. Ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. So, walang Diyos ang mga taong patay. Mga patay spiritually sapagkat nagpapakabuyo sila sa kalayawan. Hindi sila kumikilala sa Diyos. Kaya pagdating ni Kristo, kung sila'y mga patay, hindi kumikilala sa Diyos, nakabuyo sa kalayawan, kahit ang katabi mong matulog ay lingkod ng Diyos, maiiwang ka. At mo, ang hustisya ni Kristo, kahit magkasama kayo sa higaan, hindi ko mo katabi mo, si kapatid na Luz,
pareho kayong babae, isa kayong profesyon, dahil kay Sislus, kukunin ka na rin. Kahit yung nanay ni Sislus, hindi pwedeng kuhanin kung siya ay patay. Si Sislus lang ang kukuhanin. Pero, kung halimbawa, magkatabi kayo, lalaki at babae, pareho naman kayong lingkod ng Diyos, walang maiiwan. Kung hindi naman kayo parehong masama, walang maiiwan. Kaya ang tinutukoy dyan, na isa'y kukunin, ang isa'y iiwan, hindi parehong nasa iglesia yan. Hindi parehong kapatid yan. Yung isa lang ang sumusunod ng kalooban ng Diyos, yung isa hindi. Kasi ang analysis ng iba riyan, kung sa iglesia yan lalabas, kalahati lang ang maliligtas. Kasi yung isa kukunin, yung isa iiwan. Kumukuha ng ratio yung iba, mali yun. Hindi by ratio yan, by condition. Sino ba yung kukunin? Yung buhay, yung naglilingkod sa Diyos, yung may Diyos, yung sumusunod, yung banal, yun ang kukunin. Sino yung iiwan? Iiwanan sa kapisanan ng mga patay sapagkat patay siya. Iiwanan siya sa mga uwak. Iiwanan siya dito sa lupa para pagpiestahan siyang lalo ng mga uwak. Kaya alam mo, yung darating na pagkaraan ni Kristo, pagdating ni Kristo, meron pang 1,000 taon. Meron pang magpiesta sa mga taong patay, yung mga uwak kapatid na Lucy, yung masasamang mga ministro at mga ngaral. Halimbawa yan ng mga uwak, lumalamo ng mga patay na tao. Kaya yung mga pastor ng manluloko, nagpiesta yan sa mga taong patay. Yung abuloy ng kanilang mga miyembrong patay, doon sila nagpiesta, nagpapakayaman sila ron. Para kang nakakita ng mga uwak, nakakita ng mga bangkay, nagpiesta sila, lumalamo ng bulok. Kaya yung mga iglesyang mali, kahit anong bulok ang abuloy, tinatanggap niyan Kahit pinagnakawan, kahit tinamaan sa loto, kahit ang abuloy at pinag-drug addict o pinag-drug pushing, tinatanggap ng mga pastor na mga uwak, na mga demonyong pastor na nagkakatipon sa mga taong itinuturing ng Bibliang mga bangkay at mga patay dahil walang Diyos, nagpapakabuyo sa kalayawan. So, mga kapatid, para tayo makuha, siguraduhin nating pagbalik ni Kristo, buhay tayo. Buhay saan? Basahin natin ang Roma. At kung si Kristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Ayan. Meron pang salitang buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Merong mga tao na itinuturing na buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kasi merong mga tao itinuturing na patay sa Diyos Sa 6:11. Gayon din naman kayo, ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Ayan, meron mga taong buhay. Ang Diyos kasi hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Meron mga tao, buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Yun ang tutihanin ni Kristo. Ang maiiwan, yung hindi buhay, yung mga bangka, yung mga patay, dahil patay sa kasalanan. Patay spiritually. Bagaman buhay literally, gumigiling sa gilingan, nagtatrabaho, nagpapahinga, humihiga, pero itinuturing na patay. Maiiwan sa kapisanan ng mga uwak. Sa kapisanan ng mga patay. Sana maliwanag yan, mga kapatid.